We're not ruling out the possibility, sir, na tropical cyclone wind signal number 4 po. But kung possibly nasa upper limit ng typhoon category yung marireach itong lakas ng hangin. Posibleng lalo pang lumakas ang bagyong Emong kapag naglandfall ito sa La Union o sa Ilocos Sur bukas, July 25, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa Weather State Bureau, hindi nila inaalis ang posibilidad na itaas sa signal number 4 ang tropical cyclone wind signal ng bagyong Emong. Ibig sabihin, maaari itong makapagpabagsak ng isang lumang bahay na gawa sa light materials, makabasag ng mga salamin sa high-rise building, maging dahilan ng mga power interruption at makapagpabuwal ng pananim na saging at iba pang kahalintulad nito. Gayunman, ayon sa PAGASA, posibleng humina ang bagyong Emong oras na maglandfall ito dahil na rin sa rugged terrain sa Cordillera Administrative Region. Inaasahan na posibleng sa Sabado, July 26, ay bumaba na sa kategoryang tropical depression ang bagyo matapos nitong dumaan sa kalupaan ng Batanes. Ay wag po tayong basta-basta magpakakampante at patuloy nating abangan yung updates and makinig, makipag-cooperate sa ating mga LGUs at saka local DR officials para sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Maaring lumit yung lawak pero nandun pa rin po yung threat, lalong-lalo na may pinag-iibaya po itong habagat. Samantala, ayon sa PAGASA, hanggang sa mga susunod na linggo ay posible pa rin ang mga pag-ulan kahit wala ng bagyo dahil pa rin sa epekto ng habagat. So inaasahan natin until weekend and even early next week ay nandun pa rin ang hanging habagat. And this season naman, buwan ng Hulyo ay talagang buwan ito ng hanging habagat at buwan din kung saan may mga tropical cyclones na nakakaapekto sa ating bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.